Si Elena Gabriela Ruz ay kakadurog lang sa Court 3. Ang ganti na hinintay ni Alex Ila sa halos 2 taon ay nakumpleto na, ngunit nang umalis si Elena Gabriela Ruz sa court sa Cincinnati. Hindi siya tahimik na umalis. Ang sinabi ng Romanong babae ay nagbigay ng pagkabigla sa mundo ng tennis. At ito ay walang kinalaman sa scoreline. Ang stage ay itinakda sa Lindner Family Tennis Center sa Mason. Ohio. Ang hangin ay makapal sa anticipation at nakatayo sa kabilang panig ng net ay isang multo. Mula sa nakaraan ni Ila, si Elena Gabriela Ruz, ang Romanian na sumira sa kanyang puso sa 2024 Open Qualifiers. Ang pagkatalong iyon ay nanakit kamit ni Ruz ang 3-6, 6-1, 6-4 na panalo na ipinagkait sa Filipina ang magiging unang ma-draw appearance sa isang Grand Slam para kay Ila. Ito ay isang paalala kung gaano siya kalapit at kung gaano pa siya kalayo, ngunit ito ay ibang Ila. Ang babae na natalo kay Ruz 2 taon ang nakalipas nang siya ay ranked no 153 at ang Romanian ay nasa number 122 ay wala na sa kanyang lugar. Ay nakatayo ang world number 20, isang 500 champion. At isang manlalaro na pinatunayan na siya ay nabibilang sa elite. Nagsimula ang labanan na may Ila na naglalaban ng full power. Siya ay nakatanggap ng first round bye bilang no 17 seed. Ang pinakamataas na seeding ng kanyang career sa isang UDT 1,000 event na nagbigay sa kanya ng mahalagang oras para mag-recover mula sa pagod na Toronto run. Pumasok siya sa tournament na may renewed confidence. Pagkatapos ng maikling pahinga pagkatapos kamitin ang kanyang breakthrough na WTA Tour singles title sa Mubadala EC Open ilang linggo bago ang labanang ito, I think he came in with a great mindset today. Parang sabi ni Ila, sa bawat swing dikta niya ang pace, kontrolin ang rallies, at tumanggi na hayaang makahanap ng ritmo si Ruz. Ang court ay sa kanya ang moment sa kanya nang makuha ang final point. 6-4, 6-2 demolition na nag-iwan ng pagkabigla sa tournament. Hindi lang nag-advance si Ela, nagawa niya ang higit pa. Ni exercise niya ang isang demon. Pinatunayan niyang ang kanyang pag-angat ay hindi fluke at nagpadala siya ng mensahe sa iba pa. Ang Ila Express ay nagsisimula pa lamang. Minarkahan ng tagumpay na ito ang isa pang hakbang sa Ila's Revenge Tour, kung saan niya nang natalo ang bawat isa sa kanyang last 7 opponents na dating nanalo sa kanya. Tinalo niya sina Renata Zaraza, Maya Joint, Iga Swiatek, Zheng Qinwen, Leylah Fernandez. Ang mga Americans na sina Jessica Pegula at Alicia Parks ngayon ay nadagdag si Ruz sa listahang iyon. Ang $7.4 million tournament ay nasa alerto. Dumating na ang world number 20 at handa na siyang mag-iwan ng marka. Ang transformation na nagdala kay Alex Ila mula sa isang heartbroken teenager sa Flushing Meadows tungo sa isang top 20 contender sa Cincinnati ay isa sa pinakakahanga-hangang kwento sa women's tennis. Noong harapin ni Ila si Elena Gabriela Ruz sa 2024 Open Qualifiers, siya ay ranked 153. Isang 19-year-old na naghahanap pa ng kanyang footing sa professional tour. Ang labanan ay natapos sa heartbreak. 3-6, 6-1, 6-4 na pagkatalo na nag-agaw ng pwesto niya sa main draw ng isang Grand Slam. Ang pagkatalo ay nanakit, ngunit nagbigay rin ito ng apoy na mag-aapoy sa 2 taon. Ang mga numero ang nagkukwento. Gisi August 2026, nakataas na si Ila sa career high number 20 sa mundo. Isang pag-angat na 133 spots sa 2 taon lamang. Ang kanyang breakthrough ay dumating sa Mubadala EC Open, kung saan siya ang naging unang Filipina na manalo ng WTA Tour title. Kumita ng 500 ranking points at tumalo ng 8 posisyon. Tinalo niya si Olympic gold medalist Zheng Qinwen, defending champion Leylah Fernandez, world number 10 Elina Svitolina, 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka, at Jessica Pegula. Sa isang tournament lang, ang pagtakbo lang na iyon ay sapat na para isment ang kanyang status bilang isang puwersang dapat paniwalaan. Ngunit hindi siya tumigil doon sa Wimbledon. Naging siya ang unang Filipina na maseed sa Grand Slam main draw. Umabot siya sa round of 16 na sa Canadian Open sa Toronto, na nagpapatuloy ng momentum sa North American hardcourt swing. At ngayon sa Cincinnati, dumating siya bilang no 17 seed. May first round bye at may date kasama ang multo ng kanyang past. Ang Revenge Tour ay nagpapatuloy. Ang tagumpay ni Ila laban kay Ruz ay ang pinakabagong kabanata ng naging kilala bilang kanyang Revenge Tour. Isang string ng mga panalo laban sa mga players na dating nanalo sa kanya. Tinalo niya sina Renata Zaraza, Maya Joint, Iga Swiatek, Zheng Qinwen, Leylah Fernandez, Jessica Pegula, at Alicia Parks. Naging pangwalo si Ruz sa listahang iyon. Ngunit ang revenge ay higit pa sa isang match. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang 2 taon sa pagitan ng kanilang pagkikita ay isang journey ng growth
sacrifice, at unwavering belief ang growth beyond the court. Ang ebolusyon ni Ila ay hindi lang tungkol sa rankings at titles, ito ay tungkol sa maturity sa Abu Dhabi mas maaga ngayong taon. Nag-reflect siya sa kanyang journey. I think there are quite prominent differences in all aspects of every game, but more than that, I think it's just the maturity of everything, how I approach things on court. Physically, I'm more mature, a little stronger. It's well-rounded growth. Ang maturity na iyon ay lubos na ipinakita sa Cincinnati. Ang babae na umalis sa Court 7 sa Flushing Meadows na may tears sa kanyang mga mata ay wala na sa kanyang lugar. Ay nakatayo ang isang woman na natutunan na i-channel ang sakit ng pagkatalo. Tungo sa fuel ang tagumpay at ngayon na may 6 tandang bawas 4, 6 tandang bawas 2 demolition ni Roos, pinatunayan ni Ila na ang ebolusyon ay complete na. Dumating na ang championship. Nakatanggap lang ng 6 tandang bawas 4, 6 tandang bawas 2 na pagkatalo. Ang revenge na hinintay ni Alex Ila sa 2 taon ay complete na. Ngunit nang umalis si Elena Gabriela Roos sa Court 3 sa Lindner Family Tennis Center, hindi siya nawala sa tunel. Ang tahimik ang mga post-match remarks ng Romanian na nakuha ng Romanian media ay nagpakita ng isang hindi inaasahang bagay. Si Roos, ang 28-year-old veteran na nag-agaw ng 8th Open main draw spot kay Ila noong 2024, ay kinilala ang transformation na nasaksihan niya sa kanyang kalaban. Kinilala niyang si Ila ay isa sa mga bagong stars ng big circuit mula sa isang kalaban na kakadurog lang. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng weight si Roos, na may career best ranking na 51 at nanalo na sa top 10 players katulad ni Barbora Krejcikova. Ay alam ang anyo ng elite tennis. Ang pagkilala niya sa status ni Ila ay hindi empty praise. Ito ay isang acknowledgement na ang Filipina sensation ay dumating na. Momentum exists, sabi ni Ila bago ang match. A lot of matches can help with your confidence, but it doesn't guarantee anything. Ang measured approach na iyon ang nagdala sa kanya sa match. Hindi siya lumampas sa kanyang sarili, nag-execute siya, at nakita iyon ni Roos. Ang babaeng minsang sumira sa puso ni Ila sa Flushing Meadows ay ngayon kinilalang ang Filipina ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa player na natalo sa qualifier na. Iyon 2 taon ang nakalipas. Ang respect ay malinaw. Si Greg Rusedski, ang former world number 4 at 1,977 V Open finalist, ay nag-predict ng ganoon din. She competes, she fights. She's so mentally tough that it doesn't matter who's in her way. Sabi niya tungkol kay Ila bago ang match, "You've got to play great tennis to beat her." Natutunan ni Roos ang lesson na iyon mismo, at ang kanyang surprising admission ay patunay na ang pag-angat ni Ila ay hindi lang isang kwento para sa mga Filipino. Ito ay isang kwento na ang buong tennis ay nagsisimulang maniwalaan. Sa sandaling lumabas ang post-match remarks ni Elena Gabriela Roos, pansin ng tennis world, hindi dahil sa kanyang sinabi ay kontrobersyal, kundi dahil sa kung ano ang ipinakita ng kanyang mga salita tungkol sa transformation ni Alex Ila. Ang admission ni Roos ay striking sa pagiging simple nito. Tinawag niya si Ila na isa sa mga bagong stars ng big circuit mula sa isang kalaban na kakadurog lang. 6 tandang bawas 4, 6 tandang 2. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng weight si Roos, isang 28-year-old veteran na may career best ranking na number 51 at isang Olympic title. Ay alam ang anyo ng elite tennis. Tinalo niya ang mga top 10 players katulad ni Barbora Krejcikova. At ngayon ay kinilala niyang ang Filipina ay dumating na. Ang tennis world ay pinanood ang pag-angat ni Ila na may lumalagong fascination. Ilang linggo bago, ang former world no. 1 na si Andy Roddick ay nagbigay ng kanyang opinyon sa pinupuri ang kanyang kakayahan na gumamit ng mas mabagal na serve para i-set up ang devastating follow-up shots. Here's the difference, it's not just anybody goes out there, hits a slow serve, and gets away with it. It's Ila's ability to crush the next ball if you don't square up that return. Sabi ni Roddick, ipinahayag niyang si Ila ay kayang i-hit ang middle ball sa parehong direksyon na may pace. Sa ginagawang sandata ang kanyang serve, kahit walang raw power. Si Greg Rusedski, ang 1,977 V Open finalist at former world no. 4, ay nagbigay ng mas matapang na assessment sa kanyang podcast. Tinawag ni Rusedski si Ila na the one to look out for sa Cincinnati, at sinuportahan siyang kayang hawakan ang anumang challenge. Sa kanyang draw ng tanungin kung si Ila ba ay makakapasok sa top 10 bago matapos ang 8th Open, sumagot si Rusedski, "Yeah, no question about it." Dismissed niya ang mga alala tungkol sa mahirap na Cincinnati draw na may kasamang Amanda Anisimova at Linda Noskova. Should she care whether she's playing Anisimova or whoever's in the section? Sabi ni Rusedski, "Look at the people she beat to win Washington. It was world-class players from start to finish." Tinalakay niyang ang Toronto run ni Ila ay dumating habang siya
siya ay tumatakbo sa fumes at emotions, at na siya ay nagwagi pa rin ng matches. She competes, she fights, she's so mentally tough that it doesn't matter who's in her way, you've got to play great tennis to beat her. And I see her only going one direction, and that's up. Ang reaksyon ng tennis world ay malinaw. Kinilala ni Rusedski ang pag-angat ni Ila, hinarang ni Roddick ang kanyang laro, in-predict ni Rusedski ang kanyang future, at ang Uhiki ay nanood ng malapit habang ang Cincinnati Open ay naging susunod na stage para sa Filipina sensation. Ano ang mangyayari kapag ang isang player na minsang na-denied ng Grand Slam debut ng isang kalaban ay nagpunta para i-dominate ang parehong kalaban sa isang rematch? Ano ang mangyayari kapag ang tennis establishment ay nagsimulang tawagin kang the one to watch? At kapag si Alex Ila ay lumakad sa court sa Cincinnati, ipapatunay ba niyang ang mga predictions ay prophecy o papuri lang? Ang victory ay complete, ang revenge ay matamis, ngunit para kay Alex Ila, ang Cincinnati Open ay malayo pa sa tapos sa 6-4. 6-2 demolition ni Elena Gabriela Rus. Ila ang kanyang spot sa round of 32 sa $7.4 milyon USD. 1,000 event ang tagumpay ay kumita sa kanya ng 47,375 o humigit kumulang 2 milyon Philippine pesos at pinanatili siya sa track para sa pinakamalalim na run ng kanyang career sa level na ito. Ngunit ang path sa unahan ay mapanganib. Naghihintay kay Ila sa third round ay isang potential clash na may world number 10 amandaan, isang player na nasa scintillating form nitong season. Ang American, nakilala sa kanyang powerful ground strokes at aggressive baseline game, ay magpapakita ng isang mahalagang step up sa competition. Ang isang victory laban kay Anisimova ay magmamarka ng ika-10 career win ni Ila laban sa isang top 10 opponent at magpapadala ng mensahe na ang kanyang rise ay hindi fluke sa kabila ni Anisimova. Ang draw ay walang pahinga. Si Linda Noskova na tinalo si Ila ng 2 beses noong 2026. Kabilang ang isang brutal 6-2, 6-0 na pagkatalo sa Indian Wells, ay nasa isang potential 4th round opponent at kung magpapatuloy si Ila sa kanyang run. Ang isang quarter-final rematch kasama si Jessica Pegula, ang babaeng tinalo niya sa Washington final, ay maaaring nasa cards. Ang top half ng draw ay may mga Canadian Open finalists na sina Iga Swiatek at Elena Rybakina, dalawa sa pinakatapat na performer sa tour, ngunit pinatunayan na ni Ila na siya ay kayang talunin ang pinakamahusay ang kanyang 7-4 record laban sa top 10 opponents, na may 7 panalo mula sa 2026 ay nag-iisa, ay ebidensya na siya ay nabibilang sa elite. Ang ultimate prize, isang deep run sa Cincinnati, ay hindi lang magpapalakas ng ranking ni Ila, kundi pati ng kanyang confidence habang papalapit sa the Open na magsisimula sa August 30 sa Flushing Meadows, Queens. Ang champion ng Cincinnati ay walkout na may $1,085,220 at 1,000 ranking points, isang prize na magbabago ng anumang season ng player para kay Ila. Ang Cincinnati Open ay higit pa sa revenge o prize money. Ito ay tungkol sa momentum, ito ay tungkol sa preparation, at ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kanyang breakthrough season ay simula pa lamang. I'm counting the blessings, sabi ni Ila matapos ang kanyang Toronto exit. Natitingin na sa unahan sa Cincinnati, I'm taking the lessons that I've had from these 2 weeks and hopefully implementing them even more in a better way in Cincinnati and New York. Ang mga aral ay natutunan na. Revenge ay naiserve na at ang Ila Express ay patuloy na umaandar. Ano ang mangyayari kapag ang isang batang babae mula sa Manila na fresh mula sa pag-avenge ng 2 taong gulang na pagkatalo ay lumakad sa court laban sa isang top 10 opponent na ma-spot sa round of 16 na nasa linya? Ano ang mangyayari kapag ang UDI ay naintindihan na si Alex Ila ay hindi lang isang rising star, siya ay isang legitimate contender para sa pinakamalaking title sa tennis? At kapag si Alex Ila ay humarap kay Amanda Anisimova sa Cincinnati, ipapatunay ba niyang ang revenge tour ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki? Ang mga sagot ay isinusulat pa, ngunit isang bagay ay tiyak. Dumating na ang Ila Express sa Cincinnati at ang tennis world ay nanonood. Ang revenge tour ni Alex Ila ay nagpapatuloy pagkatapos i-dismantle si Elena Gabriela Rus, 6-4, 6-2 sa $7.4 milyon Cincinnati Open. Ang world number 20 ay ngayon ay nakaharap sa isang potential showdown na may world number 10 Amanda Anisimova. Na avenge ni Ila ang kanyang 2024 Open qualifying loss at pinatunayan na ang kanyang pag-angat ay hindi fluke. Ang Ila Express ay patuloy na umaandar patungo sa Vic Open.